Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, wala tayong namamataan na low pressure sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa mga susunod na araw, mataas ang posibilidad na may mabuo sa may silangang bahagi ng bansa at inaasahan na lalakas ito bilang bagyo at nagbabadyan lumapit sa ating bansa. Alamin natin ang mga pinakabagong update dito. Ngayong araw, ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto ang pag-iral ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na siyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito'y madalas nagdudulot ng mainit na panahon sa umaga, ngunit nagdudulot naman ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi, lalo na sa may silangang bahagi ng bansa. Sa forecast condition ngayong araw sa Aurora at Quezon, asahan na maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Mag-ingat dahil posible ang mga flash flood at landslides lalo na sa mga mababa at bulubunduking lugar. Ang mga ganitong sitwasyon ay delikado lalo na kung may tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya't pinapayuhan natin ang lahat ng ating mga kababayan na maging handa at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para naman sa Metro Manila, Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa may Caraga at Davao Region, magiging bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o thunderstorms. Dulot pa rin ito ng easterlies at maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa ilang lugar kung lalakas ang buhos ng ulan. Samantala para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ng localized thunderstorms naman ang malaking makakaapekto, kaya't mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. May panganib ito tuwing tatama ang malalakas na buhos ng ulan, lalo na tuwing hapon o gabi. Dahil dito, patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan na maging alerto sa posibleng malalakas na ulan na may kasamang bugso ng hangin. Para naman sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Luzon, iiral ang mahina hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang timog silangan na may banayad hanggang katamtamang taas ng pag-alon sa karagatan na nasa pagitan ng 0.8 meters. Habang sa Visayas at Mindanao may mahina hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang katamtamang mga alon o may taas na 0.6 hanggang 1.5 meters. Kaya pinapayuhan natin ng mga kababayan nating mangingisda at may mga maliliit na bangka na iwasan muna ang paglalayag kapag may bigla ang pag-iral ng thunderstorms sa karagatan. Samantala, ayon sa pinakabagong datos mula sa mga international weather model, patuloy na binabantayan ang posibleng pagbuo ng isang low pressure sa mga susunod na araw sa may silangan ng ating bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang kikilos ito pailagang kanluran, papasok ng ating teritoryo sa mga susunod na araw at may mataas na posibilidad na lumakas bilang isang tropical cyclone. Sa kasalukuyang trajectory forecast, maaaring tumbukin ng bagyong ito ang bahagi ng extreme northern Luzon, ngunit dahil malayo pa ito mga kababayan, maaari pang magbago ang direksyon at bilis ng galaw ng sistema na ito. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lumihis pababa ang track nito at makaapekto o tumama mismo sa kalupaan ng bansa kung saan posibleng magdulot ito ng malalakas na ulan, matitinding hangin at maalong karagatan. Kung lalakas pa ito, inaasahan din na mahihila nito ang epekto ng hanging amihan na magdadala ng mas malamig na panahon at karagdagang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na linggo. Paalala sa publiko, patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather advisories mula sa Pag-asa at sa mga lokal na otoridad. Iwasan ang pagtawid sa mga binabahang kalsada, siguraduhing ligtas ang inyong tahanan at laging maging alerto sa anumang biglaang pagbabago sa lagay ng panahon. Tandaan mga kababayan, dahil nasa amihan season na tayo o ang tinatawag nating northeast monsoon, ito ang panahong unti-unting mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin galing sa hilagang silangan, senyales ng unti-unting paglipat ng bansa mula sa wet season patungo sa mas malamig na panahon ng taon. Ayon sa Pag-asa at sa mga international weather models, ang hanging amihan ay nagsimulang umihip sa mga unang bahagi ng Oktubre, dala ng malamig na hangin mula sa mainland China at Siberia. Habang lumalakas pa ito sa mga darating na linggo,
Inaasahang makakaranas ng mas malamig na temperatura lalo na sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon maging sa buong Metro Manila. Ngunit mga kababayan, hindi lang malamig na simoy ng hangin ang hatid ng amihan. Sa pagsisimula na season na ito, inaasahan din ng mga malakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa, kabilang ang Bicol Region, Quezon, Aurora at sa mga probinsya ng Samar. Dahil sa pagsanib ng amihan at ng easterlies na nagdadala ng mainit na hangin mula sa Pasipiko, mataas din ang posibilidad ng mga pagbuo ng mga low pressure system o malalakas na bagyo sa karagatan sa silangan ng bansa na maaaring maapektuhan ng amihan at magdulot ng ulan at bugso ng hangin, lalo na kung ito ay tatama ang direksyon o dadaan sa Hilagang Luzon. Ayon sa pinakauling climate outlook, 2 hanggang 3 bagyo pa ang inaasang mabubuo bago matapos ang taon. Kaya habang nararanasan natin ang malamig na panahon, hindi pa rin tayo ligtas sa banta ng ulan at malalakas na hangin. Para sa ating mga kababayan, ang pagdating ng amihan ay nangangahulugan din ng mas tuyong balat, mas malamig na gabi at posibleng pagkakasakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Kaya't panatiling mainit ang katawan, uminom na maraming tubig at iwasan ang labis na exposure sa malamig na hangin, lalo na sa mga bata at matatanda. Sa mga mangingisda at nakatira malapit sa baybayin ng Northern at Eastern Luzon, mag-ingat sa malalakas na bugso ng hangin at maalon na dagat na dulot ng Northeast Monsoon Surge. Mahigpit na ipinapayo na huwag munang pumalaot para sa inyong kaligtasan kapag naglabas ng gale warning ang Pag-asa. Sa mga susunod na araw, inaasang lalakas pa ang amihan habang patuloy na humihina ang easterlies. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng tag-ulan at paglapit ng malamig na panahon ng Kapaskuhan. Mula sa banayad na ihip ng hangin hanggang sa malamig na umaga, ang amihan season ay paalala na sa bawat pagbabago ng panahon, ang kahandaan at disiplina ng bawat isa ang susi sa kaligtasan ng ating pamilya. Patuloy nating bantayan ang mga weather system sa loob at labas ng PAR dahil ang panahon, mga kababayan, ay maaaring magbago anumang oras. Para sa pinakabagong weather updates, manatiling nakasubaybay dito sa ating channel at siguraduhin nakasubscribe at naka-on ang notification bell upang lagi namin kayong ma-update sa mga babala ng Pag-asa at iba pang weather advisories na kailangan nating paghandaan. Mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan. Mahalagang tandaan na ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagiging handa at alerto. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat kababayan natin. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.